Hindi pa nakikita ng lokal na pamahalaan ng Oriental Mindoro ang pagpapatupad ng state of calamity sa buong lalawigan dahil sa epekto ng El Nino. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues. Patuloy ang pagtaas ng pinsala ng El Nino sa ilang bayan ng Oriental Mindoro. Batay sa pinakahuling tala ng Provincial Agriculture Office, umaabot na sa mahigit 350 million pesos ang pinsala sa palay, gulay at prutas. Sa kabila nito ay positibo si Oriental Mindoro Governor Bons Dolor na hindi naman kukulangin ang supply ng bigas sa kanilang probinsya. Pero ibang usapan daw pagdating sa supply ng gulay. Nagpuproduce ang bayan ng Mansalay ng napakaraming tons of melon. Dahil labis ito, ini-export namin ito sa Batangas, sa Calabarzon at sa Manila. But because of El Nino, yung posibilidad ng pag-export, kung hindi man totaling mawala, malaki ang mababawas. Yung sibuyas na dati kami number 8 top producing province ng sibuyas, maaaring bumaba ito dahil sa El Nino. Hindi pa naman daw kailangan na magdeklara ng province-wide state of calamity. Bukod sa mga backhoe na ginagamit na sa paghukay sa mga natuyong ilog, bibili na rin daw ng drilling machine ang LGU. We can declare the state of calamity in the affected parts and probably those that will be or might be affected. Kasi pwede tayo magkaroon ng preemptive actions using the calamity funds by declaring state of calamity dun sa mga maliwanag na maaapektuhan ito. Ang NDRRMC tiniyak din na on top of the situation sila sa mga lugar na apektado ng tagtuyot. Sa tala ng NDRRMC, umaabot na sa mahigit 14,000 hektarya ng pananim ang nasira dahil sa El Nino sa buong bansa. Katumbas ito ng higit 900 million pesos. Meron tayong pondo. Handa naman ang pamahalaan, pati yung mga ginagawa nating pagtugon. Madali ang solusyon doon sa mga para tulungan natin mga kababayan natin. Meron tayong pondo. Naka-preposition ng ating mga ginagawang paghahanda. Hindi pa naman daw kinakailangan na magdeklara ng state of calamity sa buong bansa. Paliwanag dito ni Office of the Civil Defense Undersecretary Ariel Nepomuceno, iba-iba kasi ang sitwasyon sa bawat probinsya na sinasalanta ng El Nino. Ryan Lesigues para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.